Alleluia, 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 Alleluia. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Hinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipungo ng lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang mahal na poong Jesus Nazareno. At kasama magandang pagkakataon din sa araw na ito, sa araw ng ating debosyon, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na ina. Pinagdiriwang natin ngayon ang pag-akyat ni Maria sa langit. Pinapahayag natin bilang mga Kristiyano na sa dulo ng paglalakbay ni Maria dito sa lupa, bunga ng kanyang pananalig sa Diyos, sa kanyang pagtatalaga ng sarili
na naging bukas siya sa plano ng Diyos. Siya ay inaakyat kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa. Si Maria ay iniakyat ng Diyos, bunga ng kanyang pagiging masunurin sa Diyos. Kaya magandang paalala sa atin bilang mga Kristiyano, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, sa pagtingin natin kay Jesus at kay Maria na ating mga kalakbay sa pananampalataya. Si Maria na modelo natin sa pananampalataya. Na siya bilang modelo natin bilang mga Kristiyano, kalakbay natin bilang tao, ay tumitingin tayo kay Maria. Siya na ating ina. Siya na unang nagpakita na may biyaya sa buhay ng taong sumusunod sa Diyos. Dahil kung babalikan natin ang kwento ni Adan at Eva, ng pagsuway nila sa Diyos, pumasok ang kasalanan. Pero sa pagsunod ni Jesus at pagiging bukas na puso ni Maria, pumasok ang kaligtasan sa sanlibutan. Kaya tinatawag natin si Jesus bilang bagong Adan at si Maria bilang bagong Eva. Sa kanilang pagiging masunurin, sa kanilang pagiging bukas sa plano ng Diyos, pumasok ang kaligtasan. At para sa atin, bilang mga deboto, ano ang kahalagahan nito? Na sa pagsunod natin sa kanila, sa pagtingin natin sa kanila bilang ating mga kalakbay sa pananampalataya, tayo din ay iniimbitahan na ako bilang isang Kristiyano, ako bilang isang deboto, kung gusto kong lumago sa pananampalataya ko, kung gusto ko lumago sa aking debosyon sa Poong Nazareno at kay Maria na kanyang ina, simulan ko sa pagiging bukas sa plano ng Diyos. Lalo pa naman sa atin, tayo ay maraming plano. Marami tayong gusto, marami tayong pangarap. Pero minsan magandang tignan din, where is God in your plan? Where is God in your plans? Where is God in your dreams? Have you thought about, minsan naisip mo ba na tignan din ano ang nais ng Diyos para sa iyo? Baka kasi ang nangyayari, yung gusto ko lang, ako, at ako. Pero sana bigyan puwang din natin sa nais din natin. Ano ang nais ng Diyos para sa atin? What is God's dream for you? At pangalawa din, sa ating pagbukas na pakikinig sa Kanyang tinig, inilalatag natin ang ating mga plano sa Kanya. Marami, sa karanasan ko rito, marami rin, kapag magbo-board exam, marami rin palang pumupunta rito. Akala ko St. Jude lang eh. Yun kasi yung kilala ko lang. Pag mag-board exam, sa St. Jude ang punta. Aba, meron din pala rito, no? Minsan may mga lapit sa akin dito. Pagkapabasbas na ng lapis, kahit nga t-shirt na susuotin nila, pinabasbasan nila sa akin. Yung iba yung humihingi ng dasal. Sabihin, Father, pagdasal niyo po, mag-board exam po ako. Minsan, civil, iba-iba. Minsan pupunta dito, magbabar exam. Iba-iba ang dasal, iba-iba ang panalangin. At lagi ko sinasabi sa kanila, maganap nawa ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Maganap nawa at tulungan Kanya na maganap mo ang plano ng Diyos para sa iyo. Dahil alam natin, kapag ang plano ng Diyos ang sinundan natin,
nagiging masaya tayong lahat. Buo ang buhay, ganap ang buhay. Kaya sa ating ebanghelyo, kung titignan ninyo ang pagtatakbo ni Maria at ni Elizabeth, isa itong pagtatakbo na puno ng kagalakan. Kasi si Elizabeth na naging bukas sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat parang imposible sa mata ng iba, pero dahil naging bukas siya sa Diyos, siya ay naglihi. Siya ay nagdalang tao. Kahit sa kabila ng kanyang katandaan. Si Maria na naging bukas sa plano ng Diyos, nanalig sa sinabi ng anghel, ay nagmamadaling tumakbo at pumunta kay Elizabeth. Simula na nagpahayag sa kanya ang anghel. Yung pagtitipon ng dalawang nakikinig sa salita ng Diyos, naging bukas sa plano ng Diyos, yung pagtatagpo nila ay naging puno ng kagalakan. Kaya, hambing nga ni Elizabeth narinig ko lang ang iyong bati, nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. It is a meeting that is full of joy because these two, Elizabeth at si Maria, ay bukas sa plano ng Diyos. Bukas sa paggabay ng Diyos. Kaya, yung awit din ni Maria, yung awit ng kanyang pagpupuri, di ba, ang nagpupuri, yan yung taong napupuno ng kagalakan. Pag malungkot yan, nagdadalamhati yan eh. Di ba? Pag malungkot, dalamhati ang kanyang dasal. Kahit pag nagdadasal siya, dalamhati niya ay inihingan niya sa dasal. Pero pag siya ay masaya, pagpupuri, pagluluwalhati ang tinig ng boses niya. Kaya nakikita natin na ang tao na bukas sa plano ng Diyos ay taong masaya. Kaya magandang imbitasyon din sa atin. Ako bilang isang deboto ng Poong Nazareno, bukas ba ako na pakinggan ang tinig niya? Bukas ba ako para sundan siya? Bukas ba ako para sa mga aral at turo ni Jesus ay maging parte ng aking buhay? At sana ang sagot natin bilang mga deboto ay oo. Oo, bukas ako sa plano ng Diyos. Oo, ang kanyang aral at turo ay sila sa buhay ko. Oo, ang aral at turo niya ang gabay ko sa buhay ko. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kasama natin ang mahal na ina, ang ina ng Poong Nazareno, kalakbay natin, modelo natin, tinuturo tayo palapit kay Jesus. Amen.